Nais nyo ba yumaman at hawak ang sarili ninyong oras? Welcome to my networking class. Magbebenta po tayo ng produkto ngayon. Speaking of produkto, usapang negosyo tayo. Entrepreneurship, ano ba to? Barko? Not really. Bakit kailangan natin i-discuss to? Kasi merong iba sa inyo dito na nag-iisip na gusto na imbis na magtrabaho, magnegosyo na lang. Sabi nila hindi daw biro maging isang negosyante o entrepreneur. Bakit nga ba? Dapat kasi may kapasidad o kakayanan ka para masigurado mong successful ka dito. Ikaw kasi ang pinakabida dito sa path na to, hindi si Jollibee. At sabi nga nila, getting that kind of responsibility and power has risks daw. Kaya dapat marunong tayo mag-ingat. Itong kapasidad at kakayanan din ang magiging factor kung paano magkaroon ng innovation and improvement, kung saan pwede magbago hindi lang ang buhay mo, kundi pati buhay ng ibang tao. Alam nyo ba na ang mobile smartphone ay isang innovation galing sa isang cellphone na hindi the keypad, kundi yung malaki ng Motorola Dynatac. At ito ay nanggaling sa telephone, na nanggaling sa telegrama, na nanggaling sa liham. Kung saan naimbento ang mga bagay-bagay nito dahil sa pangangailangan ng mas klaro at long distance na communication. Kasi tama nga ba naman sila, minsan magpapadala ka ng alam ng tao para ipadala ang iyong sulat o di kaya para sabihin yung message mo tapos hindi pa nabibigay na maayos o di kaya hindi talaga dumarating. At syempre dito na pumapasok ang isa pang definisyon ng entrepreneurship, opportunity. Dito natin nakikita na ang mga negosyante ay naghahanap ng paraan at oportunidad para kumita. At dito lumalabas ang creativity natin bilang isang tao. Ito naman ang ilan sa mga advantage ng pagiging negosyante. Makakatulong ka sa iyong ekonomiya. Makakatulong ka rin sa iyong komunidad. At hawak mo lahat ng mangyayari sa business mo at oras mo. So wala kang magiging issue pagdating sa control. Pwede mo pa makuha ang sense of happiness sa pagnenegosyo mo, lalo na pag nakita mo nagbunga ang iyong pinaghirapan. Hindi rin naman namin sinasabi na pangit maging empleyado din o maging negosyante, pero ito ang pros at cons na dapat mo malaman. Sa pagnenegosyo, pwedeng go big or go home ito. Dahil kung ano ang nilagay mo na effort, siya rin ang kikitain mo. Downside, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo pag nagkamali ka ng investment sa business mo at eventually malugi ka. Di rin sa lahat ng oras kikita ka kasi may peak season na tinatawag sa isang negosyo and we also have our slow seasons. Sa pagiging empleyado naman sa isang kumpanya, kahit magpakahirap ka sa loob ng isang opisina, madalas yun at yun pa rin ang kita mo unless ma-promote ka. Pero on the bright side, pwede ka naman magtrabaho ayon sa iyong sinasweldo, at continuous din ang flow ng iyong pera as long as meron ka pa ring trabaho. Ang isa pa sa mga sinasabi nila, merong certain skills and expertise na makukuha mo lamang sa pagiging empleyado. Dahil hindi ito tinuturo sa loob ng isang negosyo. Tandaan mo, ikaw lang ang may hawak ng business mo. Ito naman ang mga karakteristik na kailangan mo para maging successful ka. Uniqueness. Basta kakaiba product mo in a good way, may market ka. Ability to find the niche. Sa madaling salita, alam mo na may demanda rin na nangangailangan sa iyong produkto o serbisyo. At ikaw lang ang nag-o-offer nito. Innovativeness. May ina-offer ka na hindi nahahanap sa iba, na nakakapagpabuti sa buhay ng tao. Kung hindi man nagpapabuti, nagpapadali ng kanilang mga challenges sa buhay. Ito naman ang mga steps sa paggawa ng isang business. Una, gagawa ka muna ng self-assessment. Sa madaling salita, dapat alam mo kung kaya mo gumawa ng isang business at panindigan ito. Dahil pwede maging lifelong commitment ito, lalo na kung ganun kapatok ang iyong negosyo. Siyempre, mauubos ang oras mo sa business imbes sa personal na bagay din, tulad ng pamilya, kaya dapat may balanse mo ito ng maigi. Start with an idea. Ang idea na meron ka ay dapat galing sa'yo, or mostly galing sa'yo, kasi mas madali magbenta ng isang familiar na concept sa iyo. At pwede mo to ibahin para mas lalo mo ito mapaganda kung may stable na target customer ka na. Di tulad ng meron kang idea na galing sa iba, sila ang may say sa iyong business. Make a business plan. It's always good to have a plan, guys. Kaya nandito ang Career Development Support Program para makapag-provide ng options sa inyo kung sakaling hindi pa kayo makapag-decide.
Ang plano ay maganda para in case mawala ka sa wisyo or may unexpected na mangyari, di ka basta-basta babagsak. And you'll always be prepared. Kaya dapat alam mo ang mga aspeto ng business na ito. Marketing. Dito lalabas ang 4 W's in 1 H na question. In case you didn't know, it's who, what, where, when, and how. Production. Dito kakailanganin mong makonsider kung maganda at epektibo ang kalidad ng iyong produkto o service versus ang practicality ng paggawa nito. Kasi iniisip pa rin natin na tayo ay may profit na dapat nakukuha para win-win situation. Organization and management. Hindi lahat ng organization ay may management at hindi lahat ng management ay may organization. Kapag dumating na kayo sa punto na marami na kayo sa business, kailangan malaman niyo yan para masigurado ninyo na smooth ang flow ng inyong business. Financing options. Kailangan pagdating sa usapang pera, alam niyo kung saan kayo kukuha ng pera. Kasi dito mag-uugat ang lahat ng pinanggalingan ng inyong business. This can also make or break your business. Know your legal responsibilities, guys. Siyempre, sino ba naman ang gusto magsara ang business ng biglaan? Kaya dapat sumunod tayo sa batas. Para na din sigurado tayo na wala tayo nasisirang mga resources. Raise money or capital. Depende na to sa inyo kung paano nyo to gagawin. Kasi ang pagkuha ng puhunan pwede nyong utangin or ipunin. Pero do note na pagdating sa pangungutang, kailangan bayaran ito. Whether this is from family or friends na walang interes, or from banking institutions na merong interes, or collateral. Kailangan hindi nyo to takbuhan kasi this is a responsibility. Ito naman ang ilan sa mga agency na makakatulong sa pag-start ng inyong business. Nilista namin ang mga logo nila para mas madali ninyong matandaan kung saan sila galing at kung para saan sila. Sinama na rin namin ang mga specialty nila para malaman ninyo kung paano sila makakatulong sa inyong business. Ito naman ang mga klase ng mga negosyo base sa ownership, particularly kung gaano karami ang mga tao na may ownership dito. Ito naman ang mga business model base sa klase ng serbisyo o produkto na binibigay nito at kung paano. And lastly, ito naman ang mga tips para sigurado tayo na lalago kayo sa inyong mga business once meron na kayong sariling negosyo. Napaka-importante ng mga tips na ito. Lalo na yung sinasabi nila na if currently employed, do not leave your job. Kasi sa simpleng salita, the more the merrier. The more pera, the better. Diba guys? In the event na kung sakaling mawalan kayo ng negosyo, at least meron kayong fallback, which is C, employment o trabaho. And in case mawalan kayo ng employment o trabaho, at least meron pa kayong business to support you by then. So in the end guys, nasa sa inyo pa rin ang choice. Ngayon, alam nyo na ang risk ng pagnenegosyo versus pagiging isang empleyado. It has its pros, it has its cons. So of course, whether gusto niyo magbenta ng produkto or gusto niyo na simpleng pupunta lang sa opisina, it's always up to you. Just make sure that your choice is what makes you happy.